Sa mga subscriber ko, mga katindera, mga kasari, nandito po tayo sa Cebuana ngayon. Yan o, Cebuana. Yan ha. Kukunin na natin finally yung layaway natin. So, ano po bang maganda kapag nagli-layaway tayo? Kasi kung hindi po nyo pa-afford yung mag-cash, mas pagka motivated tayo na kumita, tapos kasi meron tayong bayarin, meron tayong gustong makuha, ayan na po yung ating layaway. Alam nyo po ba magkano to, guys? Ang value nito, sir, is 80,000 yung regular. 18,000 daw yung regular price niya. Dahil maganda yung record ko kay Cebuana. So, tingnan nyo guys, ang ganda niyan. Ngayon ko lang siya nasukat. Customer ako, nasa around, magkano sa? 20,500. Pag sinangla ko siya, 20,500. So, download po kayo ng Cebuana Express. Napakalaking tulong niya. Pag wala kayong time para patubuan ang mga nakasangla nyo, ang nakalayaway nyo, right at your apps, po pwede nyo nang gawin. So, napakaganda talaga. Hello dyan sa nagsasabi. Ka 40 na ako, dito pa rin ako nagsisebuana. May Cebuana naman malapit sa amin. Doon Cebuana dadaan ako, dito pa ako tumatakbo. Mga kasari huwag pong kalimutan, mag-invest po tayo ng kinikita natin sa tindahan sa mga bagay na mapakikinabangan natin in case of emergency. Hindi po yan luho, yan po ay investment. So, isa sa trusted natin na po pwede natin ka-partner sa gusto natin yung mga ginto. Punta na tayo kay Cebuana. Ang sad part nito, bukas ay meron silang 10%. 10% discount. Sabi ko, ba't di pa ngayon? Para makapag-layaway ako ngayon. Mamimili tayo guys. Tingnan natin kung may mapipili tayo. Kung kasya lang ng dala-dala kong pera. Ayan guys, kanina pa kami talaga umalis. No? So, maaga kami dito kasi hindi kami dapat supposedly dito kukuha ng RFID. Kukuha kami RFID. Bumalik na lang kami after 3 hours kaya galing muna kami ng... So, yun nga guys, no? Today, talagang naka-schedule kami for going to our supplier. No? Ito naman nakita. Our new supplier of our dishwashing liquid and powder soap. So, galing kami today doon and done. Wait for 12. I haven't installed it. And then, kumuha na kami ngayon ng kukuha kami ngayon ng RFID kasi kailangan namin yan. Kasi para din kung gusto namin magpunta ng Divisoria, gusto namin dumaan ng highway, talagang allowed kami. Kasi cashless na po ngayon. Kailangan po ay may RFID na po ang sasakyan. No? So, we're trying to comply. Near lang yan dito guys. Tapos, we enjoyed. Kumain na kami sa labas ng dati, kumain kami sa McDo. Yeah. So, we're trying our best na i-schedule na yung mga dapat namin ayusin, mga pag-paunti-unti guys, no? Kasi hindi po biro ang puhunan na ilalabas. So talaga nga, paunti-unti lang, no? And then, dadaan tayo sa Cebuana kasi kahapon nga galing ako doon and para ma-save lang yung items na gusto ko, papakita ko sa inyo, diba, alam ko napakita ko na din sa unang yung items na nakuha ko for another layaway kasi I applied again for another layaway. So, investment. Yan. Makukunin ka resibo mamaya kasi para ma-apply yung 10%. Yun. Kasi nga, kahapon, hindi pa 10%. Ngayon daw ang 10% kasi ngayon daw ang kanilang sale. Para lang ma-save yung gusto kong items at makuha yung 10% down payment ay ngayon nila i-re-resibo. Pupuntahan ko doon, ayusin. So, yun lang. Thank you kay Cebuana. So, mamaya pupunta tayo. And then, tinetext ako ni Pure Gold. At kunin ko daw yung pending ko doon na 2 Emperador liter 3 na pending pa even before and 6 pieces of Argentina small canned goods. So, we will go there. Pure Gold, old Pure Gold. And Cebuana, I'll teach you how, Daddy. Yun lang. Ayan guys, pauwi na tayo. No, kinuha na natin yung ticket nga pala natin ng layaway kahapon. And then, nagdaan nga tayo kay Pure Gold and then dumaan tayo dito sa Masway to sa palengke ng sa baba, sa Lucky 8 Supermarket. Punta tayo sa suki natin, bumili tayo ng siyam na sakong bigas. Okay? So, that's it for today's video. Later, see you later, alligator. So, guys, nga pala, yun nga, yung 6 yata yun, guys. Ilan yung Argentina giniling na maliit? 6 na Argentina ng maliit. May free pa pala ako, hindi ko alam kasi hindi na ako masyadong namimili kay Pure Gold. Namimili man ako sa kanya kapag ka lang yung meron akong importanteng bibilin or kailangan sa store na hindi ko na access sa iba kong supplier, no? So, grabe guys. Ayan dalawa to guys. Ito pala yung mga free ko.
ang tagal na nila akong tinatawagan, sa totoo lang. May mga 3 buwan na nila akong pinapalo para i-claim ko to. Promise. Ngayon, kanina ko lang talaga nakuha. Sinabay ko kasi along the way siya ng patungo ng Cebuana. Ayan oh. Ayan. Ayan. Ayan oh. Dalawa, kaloka. Laki-laki, double lights. Yun. So, thank you. Pure Gold. Di nyo pa rin ako nakakalimutan. Maraming salamat po, Pure Gold. Ano? At bumili din tayo kanina ng 2 rim na, ano ba yung binili natin? 2 rim na Yakult. Yan. Tapos bumili din tayo ng bigas along the way. 9 sacks ng tigta 25 kilos na bigas. So, start na tayo ng ating vlog. Hi guys, Mami Park is here. G, kapi nga ako, G. Hi guys, Mami Park is here. So, in today's video, ayun, kala ko kasi abutin kami ng hapon. Ngayon ay may time na kami. Nagmadali po kasi kaming bumalik kasi nga, hinihintay ni Daddy na mapaayos yung aming property dyan. Papuputol po kasi yung puno kasi iaayos na yung lupa. So para magawa namin pansamantalang parking kasi yung parking namin ngayon yung parking ng inuupahan namin ngayon ay gagamitin namin as bodega or stock room. Kasi baka mamaya po sa biglaan kaming mag-start no dun sa nilakad namin ngayon kasi ngayon po talaga ang schedule nun. So mag-shoutout muna tayo bago natin i-discuss pa yung ibang bagay-bagay, no? So ayan nga pala, no? So sa mga gustong makapag-ipon ng ginto, mag-invest sa ginto, marami rin po namang mga resellers or sellers na ganyan. Isa po sa pwede ko po sa inyong i-advise, Giginto branch naman po, si Tita Finds Luxuries, Jewelries and Luxuries. Ano po yan? Kumare ko po yan, ang may-ari niyan. Pwede po kayong mag-layaway sa kanya, pwede kayong maging reseller, at pwede kayong bumisita sa kanyang official page and also sa kanyang mismong pwesto. Actually po, pwede nga po ako mag-reseller sa kanya, kaya lang po, mahina po ako sa online selling. Ang gusto ko po talaga ay yung tsaka mataas ng konti ang puhunan sa ginto. Anyways, kung in the future, baka, ewan ko lang kung kakayanin namin ni Beshi, baka kami ni Beshi try namin. Baka lang, no? Baka pwede namin pasukin. Para si Beshi, perfect sa kanya yung mga ganung klase ng extra income. Mag-shoutout na tayo, no? Passive income, ang target ni Mami Park, according to Rica Salaysay 9130. Thank you po. Actually, target ko po talaga passive income. Yung tipong kahit natutulog ako, kumikita na ako. No, Mami Park, ba di ka sumali sa mga bitcoins, mga crypto na? No way. Yan ang hindi ko naman papasukin basta-basta. Ayan. Hindi mo tayo pwede sa stocks, pang mayaman lang yun. Hindi ko siya trip. No, hindi ko siya trip. So, kasi si Mami Park talaga, pagka gusto ko negosyo, yung negosyo na hindi lang extra income. Kasi yung extra income kasi guys, short-term goal siya. Ang gusto ko po long-term goal. No? Yung tipong kahit pa paano mga 10 years gagawin ko siya. At mag-aakyat siya ng magandang kita sa akin. Ayoko po kasi yung marami nga akong extra income. Tapos, hindi pa rin naman din pala sapat ang kikitain kahit pagsamasamahin ko. Tapos, maiistorbo ang aking time dito sa tindahan. Ang chances nun, lagi akong magiging aburido dahil sa dami ng ginagawa ko, kumuha pa ako ng another tindera. E di ibig sabihin, nag-extra income nga ako. Nag-hire naman ako ng another empleyado. E di parang nag-extra income lang ako para sa another empleyado. So, hindi siya wise decision. So, sabi ko nga sa inyo, ang sitwasyon ng Mami Park ay ibang-iba sa ibang napapanood nyo ng mga vlogger. At ako po ay hindi ko po pwedeng i-apply yung mga ginagawa ng iba dahil sila may time, may panahon at kung kailangan nila. In my part, nag-iisip ako ng bagay na po pwede ko maging negosyo na magbibigay sa akin ng magandang kita at the same time ay pang long term. Okay? So, yon. So, actually, sa passive income po kasi, kaya lang, parang ang decision yata, hindi pa final, ang decision yata namin ng Daddy Park, yung property na nabili namin, na 2 property, dun sa dulo ng subdivision na to, medyo po kasi tumataas ang tubig doon pag napakalakas ng ulan. Pero, kaya po parang hindi siya ganun ka-advisable when it comes to magtatayo ka ng bahay na level doon sa kalsada. So, dapat ang gagawin mo, tatambakan. So, ibig sabihin, matrabaho siya, mas magastos pag doon magtatayo ng bahay. Ngayon, kung gusto ko naman, mayroon namang isang option para magkaroon ako ng passive income doon, I can make it a small or tiny pavilion na in a sense na kasya kahit 50 katao. Yun ang pangarap ko kasi gusto ko yun dahil mahilig din po ako sa mga nag-aral po kasi ako ng HRS, no? Short courses. Way back 2006, 2005. So, syempre, yung creativity ko naman, yung other side of me, gusto ko din, mai-apply din sa negosyo. Kaya lang, yun po ay isang pangarap na napakalaking pangarap na hindi ko alam kung magagawa ko. So, kaya for now, hindi ko alam kung ano ang magandang gawin pa.
At dyan lang muna siyang property siya. Dalawa kasing property yun na magkadikit. No? So yun po. Meron yung harap naman ngayon, nung aming tinitirhan ngayon, ay yun nga, naghabol nga ang daddy kasi kung pupunta yung magpuputol ng puno kasi aayusin, balak namin gawin munang pansamantalang parking lot para yung aming parking lot ngayon na inuupahang bahay, nakatapat lang ng property na yan, ay maging stock room namin para po kapag nag-go na po kami sa amin pong mga suppliers. No? So, ganun. As much as possible, ang target po, halos kapantay ng kinikita ko rito sa tindahan dahil bread and butter namin to. So, ganun lang po. No? Sa passive income, gusto ko sana yung pavilion doon sa isa namin property. However, hindi ko masasabi pa kasi napakaaga pa para mag-predict sa hirap ng inaabot ko ngayon when it comes to financial na allocation. No? Talagang pag hindi ka marunong mag-isip, paano mo i-allocate ang kaperahan mo, nothing happened. No? Wala naman po akong extra income as of now. Ito lang pong tindahan ng meron kami. No? So, yon. So, hindi po applicable sa akin ang maraming extra income. Dahil yung extra income po, kung hindi naman po magbibigay sa akin talaga ng magandang kita at magwe-waste ako ng time or mag-invest ako ng time, ang chances po nun, ang chances nun, mag-hire pa ako ng another tindera. Di parang kumuha lang ako ng extra income, gumawa ako ng extra income para mapagod at para mag-hire pa ng another expenses na empleyado na sahurin. Diba? Kasi syempre hindi kakayanin ni Angie. Kaya nga, dalawa lang kami ni Angie. Tatlo kami. Si Daddy, si Angie, tsaka mga bata. Pinagsisikapan namin na araw-araw mag-operate. Kasi nga, diba? Kasi tinaas na nga natin yung sahod ni Angie dahil siya na nga lang mag-isa. Dati, dalawa sila ni Ate Ana. Si Ate Ana, diba? Tinanggal ko na. For the reason na meron naman akong vlog niyan. So, kaya, hindi lahat ng bagay, no? Be wise, no? Be wise sa decision na hindi basta sabak ng sabak. Kasi baka mamaya, hindi mo naman mapaninindigan, no? So, ayoko nung magwe-waste ako ng time. Ayoko naman yung magwe-waste ako ng time tapos, or mag-invest ako ng time tapos, kikita lang ako, 4,000, 5,000, 10,000. Hindi ko po pwedeng i-sacrifice ang aking focus dito. No? Mas importante po itong tindahan kaysa po sa magkaroon po ako sa extra income na 10,000 isang buwan, 5K isang buwan. Kahit sabihin nyo pa po kapag marami kang extra income, pagka pinagsama-sama malaking pagod din po yun. Hindi po yun basta-basta sinabing extra income, gano'n na yun. No? So maraming salamat Rica Salaysay. No? So Abogado Inartes 3473, nakakabilib ka nga in just almost 2 years, laki na ng store mo, punong-puno. So in God's perfect timing, plans to me, napagtagumpayan ko naman. So guys, hindi lang po sipag ang inilagay ko diyan, inilaan ko, kaya nagkaganito ang tindahan. Utak at saka diskarte. Yung mga pinag-aralan ko, in-apply ko dito, yung mga natutunan ko, in-apply ko dito, at yung mga experiences ko, in-apply ko dito. So hindi lang po natatapos sa salitang masipag ang isang tao, hindi lang po natatapos sa isang salitang madiskarte ang isang tao, at hindi po natatapos sa isang salitang may pinag-aralan ng tao, may tinapos ng tao. Dapat po sama-sama yan lagi. At syempre, nandasal, no, ng pananalig sa Diyos. Okay? So nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayun, ganon. So thank you po, no. Sabi niya again ni Abogado Inartes, siya daw 15 to 18K ang benta araw-araw. Kumukurot siya ng 1,000 para sa mga needs nila monthly. Ayan, very good. Winnie 07 and Romel 1594, tama yan madam, walang dapat patunayan sa mga taong sarado ang isip na walang ginawa kundi mangumpara sa iba. Ay salute madam. Yes. Ay nga pala, isa pa pala. Hindi ko po alam kasi hanggang ngayon, hindi pa kami pinag-moving in sa Lumina Phase 5. Ang tagal ko na pong binabayaran yung aking Lumina. No, meron po kaming 104 SQM na lupa doon na hinuhulugan ko for 10 years. Magpa 5 years na po ako na naguhulog. So yun po ang pangarap ko po doon ay retirement house namin ng daddy, retirement home namin ng daddy, and also retirement tindahan namin ni daddy. Yan. Marami po akong nakaabang na planong hanap buhay doon dahil yan po ay another bagong community na naman dahil yan po ay ang magiging Lumina Phase 5 ng Lumina Pandi, no? Yun, wala pang moving in na announcement. So yun, Beliana Santos, sabi niya, gandang gabi Mami Park, kaya sa'yo ako hindi ka madamot sa kaalaman, sa totoong tao ka lang, wag ka po sanang magsawang mag-vlog. Love you po, love you too. No, guys, madilim lang kasi dumidilim, lumiliwanag. Hindi po ako magsasawa para sa inyo, syempre guys, kasi as long as mayroong gustong matuto, gustong makinig at gustong mag-aral sa paghahanap buhay, hindi po tayo hihinto hanggat meron tayong internet, hanggat meron tayong pambayad, hanggat buhay tayo.
Yun lang. Ano, Mario Aguas, thanks Mami Park sa mga turo at paliwanag mo about Sari-Sari Store. Malu Aguirre, so true, very well said. You don't need extra income kung di ka makapokus. Nakikita naman on how, ano sabi niya? On how to handle this kind of situation. Professionalism comes out naturally. Walang patola factor kasi nga vlogger ka, may ma-encounter ka talagang ganito. Happy Friday. So, when it comes naman doon sa salitang patola factor, I don't think so na kailangan, pagka-vlogger ka, kailangan pang maging patola. Kasi pinili mo yan, so, endure it, no? Parang ganon. Sabi ko nga, wag lang below the belt. Okay naman ako doon. Pag may tanong kayo, may hindi kayo naiintindihan, iba ang sitwasyon nyo, just comment down below and sabihin nyo yung mga hanas nyo sa buhay in a sense na wag sarcastic, no? Yun lang. Kasi, alam nyo, kami mga tindera at vlogger, marami na kaming stress. Sa totoo lang, stress reliever ko na lang talaga to. No? Kasi hindi naman ako palabarkada dito, hindi naman ako palakaibigan ako, in a sense na hindi ako yung tipong ganito. So, ang kausap ko talaga ay camera everyday, kapag nakakapag-vlog ako everyday, and mga customer. So, this is other side of me lang. Yung, kasi hindi naman ako, yung mga pangarap ko noon, no? Yung mga frustration ko na, I want to be a teacher, hindi naganap sa buhay ko yun. And so, I'm happy na parang hindi man ako legit na business coach, but yung aking mga experiences at kapiranggot na kaalaman, kapiranggot na utak ko, ay na-share ko sa inyo. Masaya na ako noon, no? Masaya na. Kasi, I able to do my passion, no? Ganon, napakasarap lang nung ganon. No, ayan. So, kaya good vibes lang tayo, no? Ika nga ni ST, di ba? No hate, just love, love, love. So, be it, di ba? Ayan. No, again, reminders, please lang, wag nyo nang ikumpara ang mga kasi hindi naman kami magkalaban ni ST para magtagisan pa kami. Hindi ko siya tinuturing na kalaban sa YouTube, kalaban sa buhay. Walang salita ditong paramihan ng income, payamanan. Kasi, ako, pini-friendship ko naman kahit ano pang estado sa buhay, as long as na may pagsisikap, hindi gumagawa ng bagay na pangit sa akin, welcome, everyone is welcome, no? Kinakausap ko naman lahat, hindi naman ako no? So, please, stop comparing, no? May kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay, may kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay, no? We don't have to compare ourselves, kasi kung gano'n na lang ang gagawin natin sa buhay, ang tawag doon insecurities, no? Na-insecure tayo, yun ang doon, para ako ay nakakakain pa naman, last kain ko ng McDo kanina, dahil nga umalis kami ng daddy. Masaya na ako sa ganun, no? I think, I know, alam yung ibig kong sabihin, no? So, ganun lang. Laura Labajo, 9779, Mami Park, ganda mo. Check natin. Ganda check. May balat po ako dyan, baka kala niyo po ano yung balat niyo. Parang maganda lang. Ay, nagpailaw ang Angie, salamat. Kakainis. Ayan, buti naman sa kalagitnaan ng vlog ko yung nagpailaw ang Angie. Ayan, sabi niya, silent viewer, marami ako natututunan sa mga vlogs mo. From Tacloban City, Leyte. Pearly Shelly 8611, how do you deal with the rats and ants attacks? How do I deal? Pampain, paano ba yun? Pampain po sa mga sticker na pampain, spray, ganun lang po. Parang may mga seasonal yung paglabas nila. Pero na-overcome naman namin siya. Ganun lang, hindi ko kasi po siya, actually po, even before, hindi ko siya masyadong problema. Hindi katulad ng mga dinadanas talaga ng mga ibang kasari na talagang literal, ang dami talagang sinisira. Naging problema ko siya one time na sobra talagang antindi. Nagtipong pati mga gatas ko, mga kung ano, mga high value products namin na nadali. Talagang umiyak talaga ako nun. Siguro na naging losses ko nun, mga kulang-kulang 4,000. Ganun. And awa naman ng Diyos ay napagtagumpayan. I do sorry, Ma'am Pearly Shell, if I cannot make it like a very, very broad explanation. So, hindi lang ako kasi sobrang nakakaranas ng matinding dilema ng mga kapwa nating kasari na talagang kasama na nila sa buhay yung may mga ganyan, no? Kasi, ayun lang, ganun lang. Parang tamad na tamad mag-vlog ang dating, no? Ayan. So, thank you, Ma'am Pearly, ha? Pasensya na po kayo. And Ricky Anuevo, shout out Mami Park, God bless you always. Juanito San Mateo 5574. Thanks, Mami. Gusto nga namin na uulit mo kasi po kami nalilimutan na at matatanda na, makakalimutin na. Alam niyo po, si Sir Juanito, nagtindahan po ito. Gamit po ang kanyang
pension. Parang pension yata nilang mag-asawa. Nasa around 3,000 lang yata yung startup nila. Oh, Sir Juanito, naalala ko po kayo. So, si Sir Juanito, ang kanyang income ay galing sa pensyon. At ang kanyang extra income ay ang tindahan. Okay? Si Sir Juanito po ay pensionado na. Yon. So, yon ang talaga kanyang main source of income. Doon ang gagaling ang kanyang income. Doon sa mga benefits. However, naisip nila na i-invest nila ng mag-asawa sa pagtitindahan ng mga anak yung kanilang pera. No? So, extra income. Okay? So, ganun lang, no? Tatandaan natin, ha? Magkaibang extra income at additional income. Cora Conde, hello Mami Park, silent viewer niyo po ako. Marami ako natututunan sa'yo. Thank you so much. Thank you rin po. Preator Peña 655, siya po yata yung kauna-unahan eh. Hi Mami Park, musta na? Eto, okay lang. Minsan di pa rin nawawala na na kahit pa paano may mga Pero okay lang ako, Ma'am Preya. Pagod ako. pagod ako. So ano nga ba ang nilakad namin today ni Daddy Park? I have one big supplier of a product na aking i-carry. So, I am going to announce that sa aking pages kasi magpapalit po ako ng supplier. Doon po sa mga nag-aabang sa akin na dahil matagal ko na po itong nagiging dilema. Kasi ayoko po talaga sa totoo lang ang magke-carry ako, mag-out ako ng product na unang-una ay mapupulaan ako when it comes to FDA approved, pagdating sa mga reviews, pagdating sa papers, mga legalizations. So kaya po ako pinag-isipan ko po bago po ako bumalik sa pagdi-dishwashing. At talaga po sa totoo lang, yung mga panahon po na pag hindi ako nakakapag-vlog, ako po kasi ay nasa stage ng ako ay nag-iisip mabuti. Sabi ko nga po sa inyo, ako yung tipo ng tao, pag ginusto ko ang isang bagay na gawin, pinag-iisipan ko. Talagang nai-stress po ako literal. Hindi po sa salita lang na halimbawa kahit may puhunan ka mang ilalabas, pero i-workout pa natin yan sa totoo lang. Kahit may puhunan kang ilalabas, hindi po ako yung bastang susugod sa gera. Kasi wala po na sa kabukabularyo ko ang ganyan nang hindi pinag-iisipan. No? Kung gusto nating i-claim na tayo ay legit na negosyante, dapat yung mga bagay na yan ay iniisip natin. Kaya po, talagang nag-focus din ako magturo sa inyo ng mga maraming bagay-bagay. So, tatapatin ko na po kayo. Si Mami Park po ay magpapalit po ng ike-caring brand ng dishwashing liquid. I already talked the supplier at ang maganda dito ay build up na ang kanyang name. I'm going to come out that soon. Kapag okay na. Kasi mag-aayos pa rin kami ng aming magiging mag-stock room. So, dalawa po yung ikikerry ko at magkalaban talaga sila. Isa din sila sa magkalaban. However, kasi ang Mami Park, gusto ko maraming options ang customers. Kasi I'm going to do it or make it as a delivery and also on field. Kasi nga, yan ang gusto kong ginagawa. And after that, siguro, kapag na-build up ko na, call na lang ako. No? So, si Mami Park, hindi ko na-meet yung manager ng company. Kaya lang, kasi nga nagmamadali kami kanina. But nung makausap ko naman siya kanina, sabi niya, in-invite niya ako na bumisita po kayo. Bisita po kayo dito, nandito lang po ako. So, I would like na bumisita doon once again kapag babalik kami. Pero kanina, bumili na kami ng ilang boxes para i-available na dito sa store kasi wala na rin kaming dishwashing. So, hindi pa rin ako nakakapag-finalize sa may-ari ng aking kinikaring dishwashing before kasi tinitingnan ko pa kung kailangan ko pang kumuha sa kanya ng ibang produkto dahil ang lagi ko kasing iniisip lagi is yung consistency ng formula na produktong aking ibinebenta. Kasi alam niyo po, iniingatan ko kasi ang pangalan ko, lalo na't nasa social media. Kaya hanggat maaari, ayokong malalagay sa alanganin ang aking kredibilidad when it comes to choosing a product or carrying a product. Kasi ang katwiran ko, the product that I carry is also my name, no? The product is my name, ganyan. Ayokong masisisi ako, magkakaroon ako ng problema. I don't want na super akong magiging stress sa supplier ko. Yun ang pinakaayo ko na nagiging dilemma. Gusto ko yung smooth
smooth and legal transactions. So, isa din sa kagandahan kasi, kaya malakas ang loob ko para sa mga ganyan. Kasi ako, BIR ako, naka-BIR ang negosyo, and meron akong legit na resibo. Kaya, hindi ako takot na hindi ako, kumbaga ba parang sa akin, gustong-gusto ko talaga kahit makadil ako ng malaking deal, no? Company man ang madil ko, or isa mang supermarket ang madil ko, hindi ako natatakot kasi meron akong resibong maiaabot dahil nga inayos ko naman ang negosyo ko. So kaya nga din tinuturo ko yan sa inyo lahat guys no? Yung pati sa BIR, napaka-importante yan. So kung wala ba akong pinag-aralan, wala ba akong utak, wala ba akong alam, sa tingin nyo ba makakareer ko to hanggang ganitong level? Hindi, syempre. Mahirapan ako, di ba? Magagawa ko man, pero iaasa ko lahat sa ibang tao. Kung maloko ako, paano? Dahil hindi ako nakakaintindi. Oo lang ako ng oo. Ipapaayos ko lang lahat, ano ko lang. Pero kung ikaw mismong owner, nakakaintindi ka, naintindihan mo, nagagamit mo yung mga pinag-aralan mo, yung comprehensions mo, madali lang kahit papaano. Ibig sabihin nabawasan ng stress mo. So, ganun lang yun. No? Si Manny Pacquiao nga guys nag-aral pa ng business management. Bakit? Parang nag-MBA pa yata online yung course. Bakit? Kailangan niya dahil may mga negosyo siyang tinatayo. May mga malalaki ang finances na hinahawakan nila, no? So ganun 'yon. At least ako ngayon, hindi ko na kailangan gawin 'yon kasi ready na ako kahit papaano, no? Napa-practice ko na yung sarili ko, na-improve ko na. So 'yon. To supplier today ang aking nakausap at ako na lang ang hinihintay nila. Yan. So syempre, yung preparations natin kailangan nang gawin, no? So 'yon. I'm going to announce that kapag nag-finalize na ako kasi i-workout ko na naman, no? Magsisimula na naman ako sa simula. I-workout na naman ang panibagong negosyo na gagawin ni Mami Pat. So ganun lang. Pag okay na ulit ito, ready na ako sa another business. Ganun lang. Hindi ko po kailangan pagsabay-sabayin, no? Hindi ko kailangan pagsabay-sabayin kasi yung focus ko ayokong nawawala. At ang focus ko gusto ko or yung pagmamanage ko gusto ko ay konti lang ang daanin kong dilema. Kasi sobra nang marami ako pinagdadaanan sa buhay, no? Family matters, negosyo, at kung ano-ano pa. So, ganun lang. So, sana kayo ganun din, i-take nyo to as a learnings from Mami Park na ganito kumilos ang Mami Park, no? Gusto ko yung hanggat kaya ko yung slowly but surely. Hindi ko kailangan magmadali para may pagmalaki ako sa inyo, may extra income ako. Tapos bablog ko. Hindi ko kayang anuhin yun. Kasi I'm not for the views, sa totoo lang guys. I'm not for the views. Kung meron mag-after man ako for the views, it is for maybe because I'm going to promote something. Ganun lang, no? So, alam nyo, kaya nga sabi ko nga mabuti na lang din, walang basta-basta kumukuha sa akin and wala akong basta-basta matatanggap na endorsement. Kasi hindi ko kayang magpaka-plastic. Hindi ko kasi kayang para lang sa 5,000 bayad sa akin for talent fee to promote a product, isasakripisyo ko yung mga kasari, yung mga makakapanood, ma-influensyahan ko na bumili ng bagay na hindi worth. Kaya, buti na lang din talaga, hindi rin ako at na-oopera ng mga ganyan. Kasi, bago ko i-carry ang isang product o bago ko i-promote, gusto ko ako muna makakatry, gusto ko ako muna ang makaka-experience, gusto ko ako muna ang makakakita kung ano ang benefits, kung ano ang ups and downs. Gusto ko kapag meron akong pinopromote na product o kumpanya, gusto ko naiintindihan ko ang lahat. Hindi yung dahil masaya lang ako na kikita ako and then magpo-promote ako. Although it's a stepping stone na nagpo-promote ka, makikilala ka sa social media, all in all, magkakaroon ka ng talent fee, yes. But if the talent fee nakasakripisyo naman ay ang kabutihan ng nakararami, wag na lang. I'm fine. Marunong naman ako maghanap buhay, no? So, ganun lang. Yun lang yung ano ko. Kasi ayoko din ginagamit ako ng ibang tao sa mas Kaya nga ako guys na gano'n eh. Kaya nga ako guys, mas pinili kong magnegosyo kaysa maging empleyado Diba? Kasi ayoko may boss. Gusto ko ako ang boss. Ayoko nung may magdidikta sa akin. Ayoko nung kumbaga ba, siguro nagigets niyo naman. May tao talaga siguro gano'n. And I was born like that. Na talagang siguro sa negosyo talaga ang passion ko. Ito talaga hilig ko, sales. I don't know why. I like it. I want it. I love it. Yun lang. Bye. Fighting.